Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong mga pagbira o pagbanat-banat ba dito kay Atty. Libayan. Kung saan itong si Atty. Libayan kasi sinabihan ang mga banateros, partikular si Banat Bay na paulit-ulit na naman daw yung kanilang tanong sa isang segment nila sa SMNI. Kasi kung sa mga hindi pa nakakaalam, sila Banat Bay at ang Banateros is nasa SMNI na. So meron silang programa doon at sa kanilang pilot episode, meron silang mga na-interview na, mga personalidad doon. At kung saan doon, pinuna nga daw ni Atty. Libayan na paulit-ulit lang daw yung mga tanong nila Banat Bay doon. So ito yung buweta ngayon ni Banat Bay dito kay Atty. Libayan. So panoorin po ninyo. Oy, Rap, makinig ka. Ano yun? Padala mo to doon sa talunan na abogado. Sinong abogado? Na may kaso na may warrant na di umano. Ha? At nagpiyansa lang daw, kaya nakalaya. Sabihin mo doon sa abogado na yon, bago siya mangiilam sa amin, pakialaman niya muna yung talunan siya. Yung mali-mali siya, lahat ng mga sinasabi niya, puro mali. Lahat ng advice niya, puro mali. Ang intindihin na lang niya yung mga sobrang dami niyang kaso at yung mga ipinahamak niya, ang mga vlogger niya na nakasuhan din. True yun. Maraming mga vlogger o may mga vlogger siyang kasama sa nakasuhan. So ang balita nga doon is nakapagpiyansa na yung iba. Kasama daw si Atty. Libayan, nakapagpiyansa na raw. So inunahan na raw niya yung mga arresting officer, so nakapagpiyansa na. Pero meron pa daw mga vlogger na hindi pa nakakapagpiyansa, partikular yung mga nasa abroad. So meron daw pwede daw, parang tinuturing na nga daw na pugative hindi daw fugitive. So fugitive na raw yun dahil nga hindi pa nakakapagpiyansa dahil medyo malaki yung hinihingi. So pero si Atty. Libayan nakapagpiyansa na raw. So medyo malaki-laki na rin po yung ilalabas ni Atty. Libayan. So malaki na nababawas sa kanyang kayamanan dun sa mga pinagpipiyansa niyang mga kasong kinakaharap niya ngayon. Daw, sabi ha. Yun na lang ang intindihin niya. Ang dami niyang iniintindi sa amin eh. Pangalawa, magsalita ka ng wala kaming kwenta kung nangalhati na ang views mo. Aray ko, ang sakit naman nun Banat Bay. Para questionin mo yung views ni Atty. Libayan. Samantalang dati, di ba, nilalait nito yung views ninyo na mababa daw. Mas marami pa daw siyang views kaysa sa inyo. So ngayon, bakit nasabi mong kailangan niya munang tingnan yung views ninyo kung nakakalahati na siya? Pambira ka, oo. Pag nangalati na views mo, sige. Pakinggan ka namin. Pero gayon pa man, ako sa iyo, intindi mo na kasi marami ka pa daw kasong darating. Pati yung disbar mo, antay ka. Ang balita pa nga daw, si Atty. Libayan tsaka yung kanyang mga vlogger, para mag-road trip, magtutur from Luzon hanggang Mindanao. Iikutin daw nila ang buong Pilipinas para lang harapin yung mga kaso. So habang hinaharap nila yung kaso nila, diretso bakasyon yung kanilang gagawin dahil mamamasyal sila sa mga iba't ibang probinsya ng Pilipinas para lang harapin yung mga kaso. May balita ako napakarami mong kasong sasagutin. Meron ka pa daw disbar na darating. Kaya sigurado ako, magiging busy ka na. Hindi, wag mo nang atipagin kami. Inggit ka na naman eh. Yun, malamang sa malamang, yun yung tama sa sinabi ni Banat Bay na inggit. Kasi itong si Atty. Libayan, lagi nga niyang, lagi niyang kini-question na bakit daw hindi raw pinapansin ng mainstream media yung kanyang mga
sinasabi niya, expose daw niya tungkol kay Rapi Tulfo, na sinasabi nga niya na parang tahimik daw yung mainstream media. So since si Banat Bay at ang Banateros ay nasa mainstream media na, so parang nakaramdam siguro si Atty. Libayan na bakit sila nasa mainstream media na, samantalang siya, panay ang bakbak niya kay Rapi Tulfo, eh hindi siya pinapansin ng mainstream media. So siguro may punto si Banat Bay na naiinggit na tong si Atty. Libayan dahil kumbaga mas pinapansin ng mainstream media tong sila Banat Bay kaysa sa kanya. Porket alam mo to si Libayan, ito ang pinaka number 1 inggiterong porket natalo siya doon sa kanyang kaso kay Rapi, tapos nabigyan pa siya ng waran, tapos natalo pa siya doon sa debating akala mo tama pa rin siya. Huy, 3-0 ka, 3-0. Hindi ka man lang naging 2-1. 3-0 ka. Balita ko pa nga, sabi nga daw, pinagtawanan pa nga daw ito ng mga judges doon. Tandaan po nyo, yung mga naging judge po doon sa debate, hindi lang yung basta-basta. Mga associate justice po yun. Mga hukom po yun. Pero, kini-question ni Atty. Libayan sa hindi sa pagpili sa kanya. So, kini-question niya yung mga hurado kung bakit pinanigan si Atty. Libayan, si Fiscal EJ. So doon sa channel niya, nagpapag-grandstand daw siya doon, sabi ni Melo Yap, na sinasabi niyang mali raw yung desisyon ng mga hurado. So doon pala makikita nyo na talagang pwede bang tawagin self-centered si Atty. Libayan, na parang yung alam niyang tama siya lang. Kahit na marami nagsasabi sa kanyang mali siya, kahit na sinabi ng tatlong judges, ang tumalo sa kanya, piskal, ayaw pa rin niya maniwalang mali yung pinaglalaban niya. So, pinaniniwalaan pa rin niyang tama yung kanyang advokasya na ang age of sexual consent ay 18. Tatlo ang nagsabing mali ka. Hindi ka ba nahihiya doon? 3 yun? 3 Hindi 2, hindi 1, 3. Tapos gusto mo pang pumapel sa Banateros? Hindi ka namin ka-level. Aray ko. Isa sa pinakamasakit na maririnig mo sa binapatikos mo ay sabihin hindi tayo magka-level. Napakasakit nun bilang isang abogado. Sasabihan ka na hindi abogado na hindi tayo magka-level. Parang sinasabi ni Banat Bay, medyo kung ipaparehas mo yung utak ko sa utak mo, medyo malayo ka sa akin. So parang ganun, abogado ka, sasabihin hindi ka ka-level. Sasabihan ka ng isang hindi abogado na hindi kita ka-level. Medyo masakit po yun. Yun ang totoo, hindi ka namin ka-level. Wag na tayo magpaikot-ikot kasi Boss Banat Bay, maging full-time vlogger na pala si Libagan. Oo, malapit na. Kasi yan nga inaantay ko Sabi ko nga, ito, totoo lang sabi ko nga kay Melo Yap sabihan mo doon yung mga tulponatics mo. Pag nakulong si Libayan, o di kaya madisbar, magpapalitsyon ako. So parang piyesta pala mangyayari nito dahil mayroong litsyon, may handaan mangyayari. So, courtesy of Banat Bay, siya pa yung magpopondo para magkaroon ng salo-salo. Kapag itong si Atty. Libayan, na-disbar. So, di ba parang nakakaano yun? Masyadong isang abogado. Parang, alam yun, maraming, pwede ba sabihin natutuwa? Pero sabihin natin ganun na nga, natutuwa na hindi antay yung pagkakadisbar dahil magpapalit yun Ibig sabihin parang piyesta to. So, Atty. Libayan, medyo na kanito ni Banat Bay, mukhang yung mga patama niya medyo solid to Sabihin mo sa mga tulponatics mo, yung mga kasama mo dyan sa GC nyo.
Basta, wag mo lang isasama yung mga talo ng vlogger, ha? Hindi, alam mo kung bakit. Nainggit yan sa makeup ko, sa totoo lang. Pangarap kasi din niya mag-makeup. At saka mukhang pangarap din yata ni Atty. Libay na masama siya sa mainstream media. Gusto niya pang lumawak yung kanyang community, yung kanyang batas nila. Huwag na natin sabihin batas natin, medyo ayoko rin sumama sa batas nila eh. So sa batas natin ayoko sumama. Batas na lang nila yun. So siguro dahil nga doon gusto niya na mapansin siya ng mainstream media para lumaki yung community nila. So mas dumami pa yung zombie, mas marami pa yung maging infected yung utak. Gusto nila yung atay na lang yung tumitibok. So yun yung pinaka-primary na advokasya ni Atty. Libayan, championing the zombie. Di po ba? Yung ibang mga vlogger, huyo na lang natin yan. Hindi na natin pinapansin yan. Daganan na lang ni Dada yan. Sabi ni Papa Bok, magsama na lang sila ni Gadon. Hindi, mali iba pala sinabi niya. Dalawa na sila ni Gadon na Nako. Pero kung mas gustuhin ko pa si Gadon kaysa kay Atty. Libayan, katapano yung kay Atty. Gadon medyo may pinaglalaban. Oo, tama. Diego Latigo, hindi pwede yung burur sa SMNI. Sabi mo, Hindi ba? Kamusta na ba yung channel niya? Dali, tingnan nga natin yung channel ni Atty. Libayan. Tingnan natin, Kasi mayabang. Alam mo hindi tayo mahilig magyabang, Hindi tayo mahilig magyabang, pero pag tayo niyabangan, yari ka sa akin. Itong batas natin. Ano ba itong batas natin? Ayan. Batas natin, Puro kabutas. Ito. Dalawa yung kanyang dalawa yung kanyang channel na pareho naman nabubulok. Wala kasi. Aray ko po. Grabe ka naman Banat Bay kung makasabi kang nabubulok yung dalawang channel. Medyo malaki rin naman yung community nito ni Atty. Libayan kumpara sa aming mga maliliit lang. Simbius na makuha pag di kayo topic. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong magawa. Pagkatalunan. Pagtalunan talaga, nakikinabang na lang yan kasi kailangan niya ng pera So, True, kailangan ng pera ni Atty. Libayan panggastos sa mga kinakaharap niyang kaso. Siyempre, marami pang, sabi nga ni Melo Yap, more to come pa raw na kaso. So, more to come na piyansa pa yung kailangan niyang bunuin. So, balita ko, medyo nasa 1.2 pa raw ang kailangan o yung estimate na ilalabas ni Atty. Libayan sa kanyang mga ipapiyansa pa. Maliban pa dun sa mga vlogger na nakasuhan din. So, kung nakukonsensya si Atty. Libayan dahil sa mga pinagagawa niya, nakasuhan yung mga small time vlogger niya, mukhang kailangan din niya sustentuhan yung pangdagdag sa, alam niyo yun, legal challenge nila o legal battle nila. So, kailangan niya kumayod talaga araw-araw. Gamitin na lang niya para mag-hit, diba ho? Eto. Ipakita lang ho natin. Ito yung dalawa niyang channel. Napaulit-ulit lang naman din ang sinasabi, dinidiscuss. Hindi, baka sabihin ninyo, ako, may ebidensya ho tayo. Hindi ho tayo yung basta-basta na pagka alam natin, tinatarantado tayo. Ito, pakita natin. Ayan yung batas natin. Etong blue, sa atin po yan. Last 30 days, 11.7. Yung sa kanya, abay wala pa pala sa 1/4. 2.6. Hindi. Malapit na. Malapit na pala mag 1/4. Di ba?
Ito pa. Oh, iyan yung isa niyang channel. Oh. 'Di ba? Yung batas natin. Ito naman yung pangalawa niyang channel. Oh. Oh, yan, oh. Ayan. Second channel niya. Oh, ito pa. Oh, ganun din, 2.27. Hindi rin talaga umabot. Kawawa naman pala ito. Alam mo, yung mga ganitong tao kasi, kaya alam mo, ayoko po talaga nagyayabang sa ganyan. As much as possible, ayoko po talaga nagyayabang. Kaya lang mo kasi, pag ginaganyan no tayo, hindi, kailangan ilagay natin sa posisyon yung mga mayayabang. Ano ho ba? Alam niyo, totoo yung sinasabi ni Banat ba yun? Mahirap din yung magyabang, pero kung niyayabangan ka, kailangan mo rin yabangan para, alam niyo, mapahiya, para lang matauhan. Kasi kung hindi mo sosoplakin yung mayabang, gamit yung yabang mo, hindi niya marirealize na wala pala siyang sinabi. Or, mas lalong tataas yung tingin niya sa sarili niya. Pero pag siya nayabangan mo, medyo paano madadowngrade yan. Yung posisyon nila, kung asan lang sila, mahiya naman kayo. I mean, wala naman kayong lugar o bilang. Tapos ang lakas ng loob ninyong bumanat ng akala mo kayo lang ang pinanunood ng tao, kayo lang ang may kwenta. Hindi, alam mo, hindi naman ako magsasalta ng ganito kung sasabihin niyang kasi pwede naman niya sabihin na yung mga punto, ito, mali punto ni Banat Bay, o mali punto ni Dada, okay lang. Karapatan mo yan eh. Pero yung magyayabang ka na, hindi kayo bagay magseryoso, paulit-ulit naman yung tanong, ikaw, paulit-ulit na talunan. At least sa amin yung tanong ang paulit-ulit. Yun yung mahirap doon, yung paulit-ulit na talunan, na lahat ng sinampan niyang kaso kay Rapi Tulfo ay lahat naligwak. Pero lahat ng isinampang kaso ni Rapi Tulfo ay pumasok. Kaya nga mayroon tong warrant of arrest na nakapagpiyansa na, so pumasok na. So more to come pa nga, sabi nga ni Melo Yap. Ulit-ulit kang talunan. Di ba? Hindi. Ano mas gusto ninyo? Paulit-ulit yung tanong? Isa kasi kailangan natin ng paulit-ulit ang tanong para talaga maidiin eh. Di ba? May mga ganong importante yun, paulit-ulit yung tanong para ididiin talaga natin, para mapiga natin yung tinatanong natin. Di ba? Yun na importante yun eh. Oh. Yung kanya, hindi paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit na tanga. Ay, sorry. Paulit-ulit na katangahan.